Masaganang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong dasal, pag-like, pag-comment, at pagbabahagi ng ating YouTube daily podcast. Salamat ng marami, sinasamahan niyo akong lumago. Tayo lumago spiritual because if we aren't growing, we are dying. Regularity is a king. Ito na po ang dasal. Sabihin niyo po ako, dasal na galing kay Dr. Mike Murdock sa The 58 Leadership Secrets of Our Lord Jesus Christ. Bible-based po yan. Tinalakay yan sa Spotify. Yan ang panimula natin February this year. Sa request ng ating kumpare Junel at iba pang mga kapanalig, Junel Pedrosa na mahusay na karpintero sa Pilipinas at magkasama kami sa Kawasaki Motor Philippines. Ngayon ay nagkakarpintero po siya at nasa Spotify po yan, 58, and then yung 100 Psalms, 100 Prayer ni Julie Ackerman, link published by Our Daily Bread mula prayer number 1 to 86 Spotify, and then prayer number 87 lumipat tayo ng August 11 sa grasya ng Panginoon itong taon na to mula prayer 87 hanggang ito na po episode 95 na po tayo mga kapanalig. Tatalakayan po ang episode 95 at saka yung the law of the inner circle ni Moses, needed Aaron, and then Moses, the disasters and the law of victory sa libro ni John C. Maxwell, The Leadership Bible. Ito na po ang dasal mga kapanalig. Dear Jesus, I believe that you died for me and rose again on the third day. I confess I am a sinner. I need your love and forgiveness. Come into my heart. Forgive my sins. I receive your eternal life. Confirm your love by giving me peace, joy, and supernatural love for others. Amen. Ito na po ang Greatest Day Faithfulness, dalawang scriptures at apat na quote. Opo, sa Greatest Day Faithfulness, ito po ang scripture number 1, galing sa John 14:8. Chapter 14, verse 18 sa John the Beloved po yan. Isa sa gospel nating mga Katoliko na sumulat ng gospel. Ito na po. I will not leave your orphans. I will come to you. I will not leave, yung hindi kita iiwanan, sabi ni Lord Jesus Christ. Jesus Christ is speaking po dyan. Ito po ang unang quote. Jesus shares your worries. Sabayan niyo po ko mga kapanalig. Jesus shares your worries and cares. Mga alalahanin natin. You will never be left all alone, for He stands besides you to comfort and guide you. To comfort and guide you. He always looks out for His own, and He looks out for His own. Ito po ang unang quote. Pangalawang quote, if you know Jesus, you will never walk alone. Sabayan niyo ako mga kapanalig. If you know Jesus, you will never walk alone. Ito po ang pangalawang scriptures sa Greatest Day Faithfulness. Maya-maya po tatalakayan natin. Today, ang episode 95, Ako ay si Kristo sa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. At tatalakayin din natin maya-maya
Sa tulong ng Banal na Espiritu, ang the law of inner circle, Moses needed Aaron, ang kuya niyang Aaron, and disasters, which is and the law of victory. Ito po ang pangalawang scriptures. Matthew chapter 7 verse 8, mga kapanalig. Matthew 7:8. Everyone who asks receives, and he who seeks finds. So, pangatlong scriptures, pangatlong quote, mga kapanalig. For answered prayer, we thank you, Lord. Sa lahat ng mga sinagot mo na dasal ay nagpapasalamat po kami, aming Panginoong Hesus. We know you are always there to hear us when we call on you. We are grateful for your care. And then, panghuling quote, sa great is thy faithfulness, mga kapanalig. Through prayer, finite man draws upon the power of the infinite God. Sabihin niyo ako, mga kapanalig, through prayer, finite man draws upon the power of the infinite God. Finite man ay F-I-N-I-T-E na tao. Limitadong tao. Finite man. At ang ating Panginoon ay infinite, walang limitasyon. At ito po ang awit na ibinahagi natin. Ito po ay awit 91 verse 14 hanggang 16. Magandang balita, Biblia, Tagalog po, ito po. Awit, chapter 91, verse 14 hanggang 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakikinggan. Ang sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Bago po natin basahin ang mga scriptures na apat po sa episode 95, Ako ay si Kristo sa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Allow me to share dalawang napakagandang affirmation galing po kay Bob Proctor, the great Bob Proctor. Pumanaw siya noong February 4, 2022. Na-capture ko po ito sa YouTube videos niya. Napakaraming YouTube videos yan, si Bob Proctor. Noong March 22, 2018. Ito po, sabayan niyo po ako ha. I am so happy and very grateful now that every molecule of my being is vibrating in perfect harmony with God's laws. Mga batas ng Panginoon. My body is getting healthier and stronger and more vibrant every minute of every day. Sinamahan ko po sa dulo ng Thank you, Lord Jesus. So, ulitin po natin. Kasama yung dulong sinama natin, Thank you, Lord Jesus. The more we acknowledge God, ay tayo rin po ang makikinabang ng todo. Acknowledge God and He shall strengthen your landas. Proverbs chapter 3 verse 6. Ito po, ulitin natin. Galing pa rin kay Bob Proctor para sa very strong body at vibrating in perfect harmony sa batas ng Panginoon. Dahil siya ang gumawa ng ating body. Ito na po. I am so happy and very grateful now
that every molecule of my being is vibrating in perfect harmony with God's laws. My body is getting healthier and stronger and more vibrant every minute of every day. Ano ang dulo? Thank you, Lord Jesus. At galing naman kay WCS. Panoorin nyo ang mga YouTube videos ni WCS William Clement Stone na namuhay nung 1902 hanggang 2002, 100 years. Ito na po, with enthusiasm and conviction, paniniwala. I feel healthy! I feel happy! I feel terrific! May kasamang damdamin yan, mga kapanalig. Kung isinusulat nyo yan at nire-recite nyo yan sa kahit anong ginagawa mo, ay talagang repetition is the mother of skills. At na-influensya natin ang ating subconscious mind through habits. Good or bad habits, nai-influensyahan ang subconscious mind. Ang subconscious mind ay hindi niya alam ang good sa bad. Siya ay damdamin na isip. Kung ano yung nangingibabaw na damdamin at na-influensyahan natin yan through auto-suggestion or self-suggestion, affirmations. Ang affirmation ayon kay Jim Rohn na walang gawa ay delusion. So, kailangan may gawa. So, I feel healthy. Ang ibig sabihin mo dyan, kakain ka ng healthy foods, matutulog ka ng 7 to 9 hours a night, naniniwala kang regularity is a king, kakain ka ng hapunan ng 3 to 4 hours before ng iyong higaan, ng iyong pagtulog, mag-e-exercise ka kasi lahat ng mga taong makadiyos ay nag-e-exercise. So, kung gusto mo nang ikaw ay healthy, kailangan magbayad. There is a price to pay. Exercise, discipline, especially discipline sa ating isip. Nagsisimula ang lahat sa discipline ay sa ating isip dahil ang laban ay nagsisimula sa isip. So, I feel healthy. Gawin mo rin ang parte mo na kung nire-recite mo yan, pinaniniwalaan mong healthy ka, ay you should pay the price of being healthy. I feel happy. Ang happiness ay nagsisimula na ikaw ay magsilbi sa Diyos. Pag masaya ang Diyos, ikaw ay masaya. Ang definisyong happiness ni Dr. Wayne Dyer, there is no way to happiness. Happiness is the only way. And then I feel terrific. Ibig sabihin na napakagandang damdamin ay kung magsisilbi ka ng todo-todo sa Diyos, mananatili ka sa Diyos to receive God's blessings, even trials, at to reproduce for God, ay talagang mararamdaman mo ang terrific, ang kakaibang damdamin. So, I feel healthy, I feel happy, I feel terrific. Hopefully ay on your notes po yan, mga kapanalig. Dahil repetition is the mother of skills. Ano man ang ating inuulit-ulit, good or bad, yan ay magiging habits. Tayong mga human being ay creator ng habits. At kung meron kang setbacks, meron kang pagkabigo, ito naman si Brian Tracy na Canadian na nasa Amerika na, at ang dinig ko na pangasawa niya ay taga rito sa Regina, Saskatchewan, dati ring mahirap, ngayon ay multi-millionaire Brian Tracy. He is everywhere sa social media, active na active at the age of 80. Parang si Coach Peter Newfield ko na sila ay magkaibigan, parehas ang kanilang edad at aktibong-aktibo pa. Ito po, kung dumadanas tayo ng setbacks, mga pagkabigo, ay ito yung affirmation na mungkahi ni Brian Tracy isinusulat at nire-recite paulit-ulit. Ito po, I believe in a perfect overcome of every situation in my life. Sa akin, sasamahan ko po yan ng with God's grace.
kung may pahintulot ang Panginoon at sa grasya ng Panginoon. So, I believe in a perfect outcome of every situation in my life with God's grace. At kung sasama mo pa, thank you, Lord Jesus. Nasa inyo yan, mga kapanalig. I'm just giving you pointers. Auto-suggestions ay na-influensyahan ng todo ang ating subconscious mind. Dahil nga, ang subconscious mind ay damdamin na isip. So, ano man ang laging naririnig mo sa ibang tao, sabi ni Brother Bo Sanchez, bago tayo magsimula sa mga scriptures ng episode 95, ang hindi mo kaya yan, anak, or sa pangalan mo, hindi mo kaya yan, Nico, kung ikaw ay 15 taong gulang na kabataan, ang hindi mo kaya, anak, ang hindi mo kaya words ay mahigit 100,000 beses mo nang narinig yan. So, naiprograma kang hindi mo kaya yan. Dapat, kayang-kaya mo yan dahil pinapalakas ka ni Kristo. Ang Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ay the best na affirmation kung ikaw ay mahiyain, kung ikaw ay napanghihinaanan ng loob. Okay po. Ito na po ang unang scriptures na nasa Colossians chapter 1 verse 27 sa episode 95. Colossians chapter 1 verse 27, it says, to them God willed, ang willed ay loobin, to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Yes, the hope of glory. Pangalawang scriptures po, nasa Isaiah chapter 42 verse 6. It says, I, the Lord, have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light, ilaw to the Gentiles, as a ilaw sa mga hindi naniniwala. Gentiles ay represent mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga pagano nung araw. At nasa Nehemiah chapter 8 verse 10 ang susunod nating babasahin sa tulong ng banal na Espiritu para sa gloria ng Panginoong Hesus. Nehemiah chapter 8 verse 10, it says, then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Ulitin natin ng ilang stanza sa dulo, mga kapanalig, para tayo ay pasiglahin at para tayo maging mabuti lagi sa isip at maging mabait sa gawa. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Amen. At ang panghuli na scriptures nasa Romans chapter 15 verse 13, it says, now may the Lord of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Ulitin natin, mga kapanalig, ang ilang stanza sa dulo. That you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Kaya po tatalakay natin ang napakagandang the law of the inner circle. Moses needed Aaron, and Moses
the disasters and the law of victory. Yung 10 plake na ginawa ng ating Panginoong Ama sa Langit. 10 disasters po yan. 10 plagues na susulat sa Exodus. Ito po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Yes, sa atin lahat. Episode 95. Ako ay si Kristo na nasa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ito na po. I am Christ in you, the hope of glory. Siyam na salita, mga kapanalig. Siyam na words. I am Christ in you, the hope of glory. Pag nilay-nilayan natin itong unang siyam na salita ni Lord Jesus Christ, mensahe para sa atin lahat, para tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon, na ang inaalok niya lamang ay kapahingahan at kapayapaan. Si Kristo ba ang naging hari na ng ating buhay, mga kapanalig? Yan ang magandang tanong. Si Kristo ba ay sinusunod natin? Si Kristo ba ay tayo ba ay nananatili sa Kanya? Tinatanggap pa natin ang lahat ng biyaya at pagsubok na galing na ipahintulot ng ating Panginoon Jesus. At tayo ba ay nagtatanim ng salita ng Diyos? Are we reproducing God's greater glory? Hindi pa, mga kapanalig, pag nilay-nilayan po natin yan, nandito ka dahil mayroong malaking rason. Yes, big, super big reason why nandito pa tayo ngayon. Kaya kailangan natin pag nilay-nilayan, tanawin natin ang banal na Espiritu kung anong mga pinapagawa niya sa atin. Dasal natin. Dasal tayo nagsasalita sa Diyos. At in creation, ay ang Diyos na nagsasalita sa atin. True stillness, yung pananahimik natin. Sa presensya ng Panginoon, kahit anong ginagawa mo, yes, pwede mong gawin yun sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Ito po ang words, message, terrific message, wonderful message ni Jesus Christ sa ating lahat. The one who walks besides you, holding you by your hand, is the same one who lives within you. This is a deep, unfathomable mystery. You and I intertwined in an intimacy involving every fiber of your being. The light of my presence shines within you, as well as upon you. I am in you, and you are in me. Therefore, nothing in heaven or on earth can separate you from me. As you sit quietly in my presence, your awareness of my life within you is heightened. This produces the joy of the Lord, which is your strength. I, the God of hope, fill you with all joy and peace as you trust in me, so that you may bubble over with hope by the power of the Holy Spirit. Yan po ang mensahe, kabuang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Yung mga translation, gaya po ng unfathomable, ay yan po ay hindi maarok. Ang intertwined
ay magkaugnay. At ang heightened, pinataas, inangat tayo ng ating Panginoong Hesus. Siyempre po, yung fiber ay hibla. Ito na po ang ating pagninilay-nilay sa ating lingwahe sa tulong ng Banal na Espiritu para sa gloria lamang ng ating Panginoong Hesus. Pag sinisikap po natin lumago espiritual sa aking sariling pag-aaral, mga kapanalig, at sa mga narinig ko rin mga taong sinisikap lumago espiritual, ay damay ng maganda in a positive way ang ating lahat ng aspeto ng ating buhay, ang ating mga decision making, ang ating relasyon sa Diyos, relasyon sa mga tao, ang service, not just words ang ating ginagawa, service, yes, service, or deeds, not words, na napakagandang quotation ni Thomas Alva Edison. Tanda po ba natin si Thomas Alva Edison? I-google po natin kung nalimutan natin. Pinag-aralan po natin yan nung high school Thomas Alva Edison. So, ako ay si Kristo na nasa iyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Opo, mga kapanalig, si Kristo ay nasa ating, nananahan sa atin. Yes, especially kung lagi natin siya ay tinatanggap natin bilang tagapagligtas at ating nag-iisang Panginoon. At tinawag niya tayong kaibigan. Gusto niya tayong maging kaibigan. At siya ay maaasahan sa lahat ng oras. Siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya kanino tayo sasandig, mga kapanalig? Ay napakagandang deklarasyon ni Lord Jesus Christ yan sa atin. Ako ay si Kristo na nasa iyo. Si Kristo Jesus na nag-iisang Diyos, mga kapanalig, ay nasa atin. At ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ang siyang naglalakad na kasama mo. Yes, nakasama mo. Na naglalakad na kasama mo ko. Nasa tabi mo ako. At iniingatan, hinahawakan ka sa iyong mga kamay na siyang pareho na siya'y nananahan, nabubuhay sa iyo. Anak, siya ang sabi ni Lord Jesus Christ. Ito ang napakalalim na hindi mo maarok na misteryo. Yes, na misteryo. Hindi mo maarok na misteryo. Ikaw at ako ay magkaugnay, magkadikit, magkasama. Yan po ang intertwine na intimacy. Malapit at involving, na nauugnay, na hibla ng ating pagkatao. Ang ilaw ng aking presensya ay umiilaw sa iyo, lumiliwanag sa iyo. Sa iyong pagkatao na ako ay nasa iyo at ikaw ay nasa akin. Sa makatuwid, walang makakapaghiwalay sa atin dalawa, maging ang langit at maging ang mundo ay walang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Sa pag-upo mo nang ikaw ay tahimik sa aking presensya at pinatataas mo ang iyong kamalayan sa aking buhay, na within you, na sumasayo, ay pinapataas. Yes, pinapataas. Ito'y nagre-resulta nagbubunga ng kagalakan sa ating Panginoon at ito ay ating kalakasan. Deklarasyon ni Lord Jesus Christ sa pagtatapos niya, ako ang Panginoon ng pag-asa na pumupuno sa iyo ng kagalakan at kapayapaan
at nagtitiwala sa iyo na pwedeng itong magpuno ng todo sa iyo ng pag-asa, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Woohoo! Lakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoong Hesus, sa napakaganda mong pong mensahe. Kami po ay naniniwala sa mensahe mo, aming Panginoong Hesus. Tulungan mo po kaming ibigay lamang ang gloria sa iyo. Ito na po ang lessons or topic nating na sa episode 95. Ito po ay the law of the inner circle. Moses needed Aaron. Pakinggan po natin mabuti ito in your notes kasi talagang kailangan natin itong pagnilay-nilayan para makatulong ng todo sa atin. Nasa Exodus chapter 6 verse 26, dinugtungan sa Exodus chapter 7 verse 20. Ang bungad ni John C. Maxwell sa kanyang lesson ay ito po. Tanong, who wouldn't tremble? Tremble ay manginig at receiving a call like the one given to Moses. Sino ang hindi manginginig sa tawag sa kanya sa tawag ng Panginoon kay Moses? Sa ibinigay kay Moses. He quaked, nayanig si Moses at the daunting task before him. So, would we such a challenge would require every ounce of courage we could master? Oh, napakaganda po. And so, would we such a challenge would require every ounce of courage we could master. Ito pang pagdudugtong ni John C. Maxwell. Para lumakas tayo, maging ilaw ng lahat ng mga tao. Especially ang ating pamilya at ang ating community. Even sa ating church, mga kapanalig. From the very beginning, Moses' feelings of inadequacy prompted him to build an inner circle of close supporters. His brother Aaron quickly became a critical member of his team, and over time, Moses assembled a unit that both shared his vision and complemented his weaknesses. Through the years, Moses added to this inner circle, each time including individuals who possess different gifts but the same vision as he. Sa panimula ng paggawa ng mga assignment ni Father God kay Moses, ang naramdaman niya ay may kakulangan. May kakulangan sa kanyang harapan, sa kanyang pagkatao na para magawa itong pinagagawa sa kanya ng Ama sa Langit na banal. Pero ito ay nagpahimo kay Moses para siya ay gumawa ng inner circle ng close supporters like ang kanyang kuya Aaron na mabilis na naging critical member ng kanyang team, ng team ni Moses. And over time, Moses assembled at sa tatahak ng landas ni Moses sa pagsunod niya sa Panginoon ay overtime ay siya ay nakagawa ng parehong at ibinahagi ng kanyang vision, complemented na naging sagot, naging dagdag, naging tulong sa kahinaan ni Moses. At sa mga pagdaan ng panahon na si Moses ay nagkaroon ng dagdag
na ng kanyang inner circle. In your notes, mga kaibigan, makapanalig, inner circle. Each time, including individuals who possess different gifts but the same vision as he. Magkakaiba ng mga individual na ito, magkakaibang mga gifts, mga abilidad, pero parehong vision. Ang vision na po ito ay iligtas ni Moses, makawala ang mga Israelites sa kamay ng mga Ehipto na sila ay alipin at makapunta sa Promised Land. Yan ang kanilang vision na ibinigay ni Father God in Heaven sa pangunguna ni Great Deliverer Moses. Tanong ni John C. Maxwell, how about you? Who sits in your inner circle? Kung ikaw naman, sino ang mga nakaupo ng iyong inner circle? Bakit mahalaga ang inner circle? Katulad ni Lord Jesus Christ, sino ang tatlong inner circle niya? Si John the Beloved, ang kanyang kapatid na si James, kapatid ni John the Beloved, magkapatid po si John the Beloved at saka si James, si Santiago na disipulo at saka si Pedro. Tignan niyo ang mga Gospels, talagang sino ang kasama ni Lord Jesus Christ pagka siya ay gumagawa ng talagang kakaibang mga gawain at miracle, pati yung transfiguration, ay si John, James, and si Peter. So, sino po ang pinapayagan nating maupo sa ating inner circle? Ma-influensyan tayo para sa gloria ng Panginoong Hesus, para sa kinalulugdan niyang mga gagawin natin. Sino po ang mga pinapayagan natin? Mahalaga po yan. Sa aking pagbabasa ng The Maxwell Leadership Bible, ay natutunan ko pong gumawa ng aking sariling inner circle. At hinihingi kong tulong yan sa banal na Espiritu. Ito pa ang pagtatapos, mga salita na pagtatapos ni John C. Maxwell. Though they have complementary gift, sila ba ay merong mga nakakadagdag sa iyo ng mga abilidad na complementary, na nakakadagdag sa iyo, nakakatulong sa iyo, useful where you need them most? Or does the idea threaten you? Or mga ibang mga palaisipan o mga idea ay nagbabanta sa iyo? Kaya ang pagtatapos ni John C. Maxwell na kanyang payo sa atin lahat, mga kapanalig, in your notes, find yourself some Aarons, Jethros, and Joshuas, or you won't be able to accomplish all that God has for you. Naintindihan po ba natin yan, mga kapanalig? Pag nilay-nilayan nga na natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Maghanap daw tayo ng katulad ng Aarons. Jethros, si Aarons ay kuya niya, si Jethros ay kanyang biyanan, at Joshua ang kanyang kanang kamay. So, sino-sino ang pwede nating maging Aarons, maging Jethros, at mga Joshuas sa ating buhay. Kung wala po tayo niyan, pero meron talaga kung hahanapin natin eh. Search and you shall find, di ba? Or search it shall be, or ask it shall be given, seek and you shall find. So, hanapin po natin ang mga Aarons, Jethros, Joshuas. Pag hinanap po natin, mahahanap po natin. At magpatulong tayo sa Banal na Espiritu kung sino-sino ang mga pwede nating mga Aarons, mga Jethros at Joshuas. Dahil kung hindi natin nahanapin yung mga yan, ay hindi natin makakamit ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po ang kasunod, Moses, the plagues and the law of victory. Ang 10
plagues ay 10 disasters. Ito po. Nasa Exodus chapter 7 verse 2, tinapos sa chapter 11 verse 3. Ito po ang sulat ni John C. Maxwell. Lessons po. How can anyone think that Moses released confronting Pharaoh with the plagues? Ang 10 plagues ay yan po ay 10 disasters. Dahil sinabihan na ni Father God si Moses na hindi agad susunod sa iyo si Pharaoh. Pero pagkatapos ko, they will listen. Sabi ni Father God in heaven. Yan ang pangako ni Father God in heaven. Oo, hindi makikinig agad ang mga tao sa iyo, mga kababayan mong Israelites at mga mismong si Pharaoh o alagad niya ay, pero pag natapos ako, sila na ay makikinig. Ang release, R-E-L-I-S-H, ay ito po ang tamang pronunciation. Relish ay sarap sa Tagalog. Moses relish confronting Pharaoh with the plagues while he obeyed God and warned Pharaoh of each coming judgment. He asked God to send them only to accomplish His goal, mga layunin. And we see no pride or arrogance in him. Wala nang mataas na pride si Moses at ang pagiging arrogante niya. And he certainly did not summon the plagues to draw attention to himself. Moses simply called down God's judgment until Pharaoh broke and released the Hebrews. The law of victory teaches that leaders find a way for the team to win. Mahinto po tayo dito sa napagandang salita ni John C. Maxwell. Pag nilay-nilayan po natin ito sa tulong ng Banal na Espiritu. The law of victory teaches the leaders find a way for the team to win. Ang law of victory daw, mga kapanalig, ay nagtuturo sa mga leader na paano makahanap ng paraan kung paano manalo ang team. Hindi lang manalo ang leader o hindi manalo ang isang member, kundi manalo ang kabuuan na team or community or church. In this case, several plagues were acquired to convince Pharaoh to let God's people go. Plagues ay 10 disasters na ibinigay ng Panginoon para mapapayag niya ang Pharaoh. Sa unang siya may hindi, pero sa ikasampu ay talagang payag ng todo-todo na ang Pharaoh. Oo, lumayas na kayo rito, Moses, at ang iyong mga kasamahan or mga kababayan. And how we can describe Moses' attitude during those plagues? What enabled him to win the victory he sought? Ito po ang 6 na dahilan. Number 1, he was patient. Exodus chapter 7 verse 2 tinapos sa 3. Number 2, he was consistent. Exodus chapter 7 verse 4 hanggang 7. Number 3, he was discerning. Exodus chapter 8 verse 10 hanggang 11. Number 4, he was prayerful. Madasalin si Moses. Exodus chapter 8 verse 12. And number 5, he was tenacious. Matyaga. Exodus chapter 11 verse 1. Panghuli, he was credible. Exodus chapter 11 verse 3. So reviewin po natin ang mga nagawa ni Moses kaya siya ay nagtagumpay. Siya ay pasensyoso,
Siya ay consistent. Siya ay discerning, nagdinilay-nilay, at siya ay mapaladasalin, prayerful. Siya ay super tiyaga, tenacious, and siya ay credible. Dahil naging masunurin ng todo-todo sa Panginoon si Moses. Yan po ang dalawang lessons sa The Maxwell Leadership Bible for today, episode 95. Dumako po tayo sa ibinahagi ni Kuya Romy de Vera Cruz na napakagandang scriptures at mga motivation quote. Ang una po ay nasa Kawikaan, chapter 21, verse 31. Binahagi ni Kuya Romy de Vera Cruz. Shoutout sa iyo, Kuya Romy. Salamat po sa napakatiyaga mo, napakasipag mo, napaka-consistent mo na magbahagi araw-araw, na lumago spiritual araw-araw sa tulong ng Banal na Espiritu. Kawikaan, 21 kabanata, versikulo 31. Kahit nakahanda na ang mga kabayo para sa labanan, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng gumpayan ng mga tagumpay. Kahit tayo handang-handa, kung walang approval ang Panginoon, kung hindi niya ibibigay ang tagumpay sa atin, wala tayong magagawa. Sinabi na yan ni King Solomon, mga kapanalig. God orders our stops as well as our steps. Each day we learn from yesterday of God's great love and care, and every burden we must face, He will surely help us. Parehong great is thy faithfulness po yan, pinahagi ni Kuya Romy, at nasa John 3:16, paborito po natin to. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yan po ang kabuuan ng episode 95, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy na lumago. Dahil pag hindi po tayo lumago, tayo po ay nanghihina, tayo po ay namamatay. Ang ating memorya, pag hindi po natin ginagamit yan, humihina yan. Parang kahit asahin mong palakol or ng tabak or ng itak, kung hindi mo gagamitin, ay ihina or pupurol. So, gamitin natin ating memorya. I-memorize po natin. Sabi na po ng science yan ni scientist Dr. Caroline Leaf, ang bitamina ng ating utak ay salita ng Diyos. Kaya i-memorize. I-memorize po ang mga scriptures na gusto nating i-memorize. Magpatulong tayo sa Holy Spirit. At tutulungan tayo. Yan ang kanyang parte na tayo'y tulungan ilapit sa ating Panginoong Hesus. Ano pong lagi nating tatandaan? God is forever in control. Bye-bye now. God bless everyone.